Kahirapan din ang nagtulak kay Chef Mel Avino para lisanin ang kinagisnang talento. Iniiwan ko yung wood carving. Unang-una, mahirap gawin, matigas. Ang tagal ng kita. Matagal kumita siya din. Pero, yun nga. Tapos maliit lang din. Maliit din. Maliit ang kita? Maliit ang kita. Minsan kasi, kung ako'y trabahador lamang, so magkano lang naman ang ukit. Tulad ng maraming taga-Paite, mang-uukit din ng kahoy ang tatay ni Chef Mel. Pero gaano man kahusay sa pag-uukit ang kanyang ama, kapos na kapos daw ang kanilang kinikita. Yung pati ko kasi, namamasukan lang. So, magkano lang yung ukit na inaano niya. Ay kami 6 na magkakapatid, so nahirapan siya. Magkano lang ang kinikita ng trabahador na manguukit? Natatandaan ko noon, nagbibigay lang siya ng 2,000 kada linggo. Pero ang mamahal po ng mga ukit Bakit 2,000 lang? Ay kasi yung presyo lang noon, ng pag-ukit. Kung nasa, kung may-ari ng craft, handicraft. Gallery, handicraft. So, mura ko lang makukuha doon sa, at magkano lang yung ukit ay babayad ko sa kanya. So, para kumita ka sa pang-uukit, ano ang kailangan? Kailangan sarili mo. Ikaw magmamanage. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Chef Mel na mangibang bansa at dito umukit siya ng bagong landas. Kung dati kahoy ang kanyang inuukit, ngayon sa gulay at yelo siya lumilikha ng mga obra. Kaya iniwan ko na rin. Tsaka, hindi ako nagsisi dahil nagkapangalan ako. Yung tatay ko hindi nagkaroon ng pangalan, so sobrang galing niya, nabigyan ko siya ng pangalan sa industry ng culinary art. Kumpara sa kahoy, mas madaling ukitin ng yelo. Pero dahil natutunaw ito, kailangan mabilis kang kumilos. Dapat kabisado mo ang galaw ng yelo para malagyan mo ito ng detalye bago ito malusaw at tuluyang maglaho. At ang pinakamasaklap sa lahat, kapag natapos na ang obrang iyong pinaghirapan, unti-unti lang itong matutunaw. Pag tinitigan ko. For 5 hours, wala na to. Anong pakiramdam? Pagod ko, nasayang. Hindi naman nasayang dahil kumita. Nanghihinayang ako sa art ko na ginawa. Na dapat ay nailalagay sa gallery, nakikita na madaming tao, nakikita ng mga batang sisibol, na batang generation. Ilang beses nang nanalo sa ibang bansa si Chef Mel para sa kanyang mga ice sculpture. Pero anya, nangangarap pa rin siya na sana pagdating ng panahon, makabalik siya sa kanilang kinagisnang tradisyon. So nagde-dream pa rin kayo hanggang ngayon? Yes, hanggang ngayon po, ma'am. Kasi dream ko pa rin. Gusto kong ilabas. Gusto ko ilabas yung aking imahinasyon. Legacy ng tatay ko, legacy ng lolo ko. Pero habang kumakayod pa siya para sa pamilya, sa yelo at sa gulay muna siya uukit ng pangalan. Kahit pa kalabasa lang ang kanyang inuukitan, mababakas ang talento ni Chef Mel sa kanyang mga likha. Pinaghihirapan ng bawat isa, kahit alam niyang itatapon lang ito kapag tapos na ang trabaho. Habang nag-uukit si Chef Mel, isang pamilyar na muka ang lumapit at nanood. Aba, talagang kapakabait ni Kayo ba?
Isa lang ang naisip ko nung mga oras na iyon. 400 taong pinanday ang talento ng mga mang-uukit ng Paite. Nakapanghihinayang Ganda! na kailangan pa nilang makipagsapalaran para lang kumita at mapahalagahan.